Ang puso ng tao. Ang mga version ng Biblia na ating gagamitin ay ang Tagalog ang Biblia o yung tinatawag na ang dating ang Biblia. At sa English naman ay ang New King James Version, liban na kung babanggitin. Ang ating paksa ngayon na may pamagat nga na ang puso ng tao ay hindi po natin pag-uusapan dito sa araling ito ang tungkol sa puso bilang isang mahalagang organ o bahagi ng ating physical na katawan. Yung puso natin, yun yung nagpapump o yung bumubomba ng ating dugo sa buong katawan. Hindi po yun ang ating pag-uusapan na puso. At hindi rin mga kapatid na pag-uusapan natin ang tungkol doon sa romantic, mga romantiko, tsaka mga filosofiko o philosophical at panliterature o pampanitikan na mga kahulugan ng puso. Ang ating paksa mga kapatid ay ang sinasabi ng Biblia tungkol sa puso. Ang salitang puso mga kapatid ay nabanggit sa banal na kasulatan sa buong Biblia na sa 805 na mga talata sa buong Biblia. So isa to sa mga pangunahing paksa ng banal na kasulatan. Sa esensya, in essence, ika nga, o sa malalim na pagpapakahulugan, ang puso, mga kapatid, ay ang espiritual na bahagi natin, kung saan nananahan ang ating mga damdamin at pagnanasa. Ang puso, mga kapatid, ang sentro ng ating pagkatao. At ang Biblia, mga kapatid, ay nagbibigay ng mataas na pagpapahalaga na dapat nating ingatan ang ating puso. Hindi yung literal na puso ang pinag-uusapan natin, kundi ang puso na sinasabi ng Biblia. Sabi nga sa Kawikaan 4:23, ang sabi, ingatan mo ang iyong puso ng buong sikap sapagkat dinadaluyan ng buhay. Kung titingnan natin yung talatang yan, mga kapatid, parang okay din naman kung i-apply natin sa literal na puso, di ba? Na bahagi ng organ ng katawan ng tao. Pero hindi yan ang tinutukoy dito. Sa literal, mga kapatid, yung puso talaga dito, nasa loob ng katawan natin, yung puso tumitibok-tibok, okay din naman. Talagang dapat natin ingatan ng buong sikap at dinadaluyan yun ng buhay. Di ba? Pero hindi yan ang tinutukoy dito, kundi yung sinasabi natin na spiritual na bahagi natin kung saan nananahan ng ating mga damdamin at pagnanasa. Ang talatang ito sa Kawikaan, mga kapatid, yan sa 4:23, ay nagbibigay din yan sa kahalagahan ng pag-aalaga at pagbabantay sa ating puso. Ang ating spiritual na buhay. May kaugnayan yan sa buhay nating spiritual, moralidad at mga aksyon na nagmumula sa ating puso. Kung nais nating mamuhay ng buhay na may integrity o integridad, katuwiran, righteous life, at kalugod-lugod sa Diyos, kailangan natin pag-ukulan ng buong sikap ang pag-iingat sa ating puso. Sa madaling salita, ang talata, mga kapatid, ay nagsusulong ng kahalagahan ng pagkakaroon ng malinis at mabuting puso. Dahil ito, mga kapatid, ang pundasyon ng isang buhay na kaaya-aya at makabuluhan sa harap ng Diyos. Ang sabi niya sa talata, ingatan mo ang iyong puso. Nagpapakita yan, mga kapatid, na dapat nga talagang bigyan natin ng proteksyon o protektahan at pangalagaan ang ating puso. Paano natin dapat pangalagaan yan? Ng buong sikap, with all diligence, na nagpapahiwatig na dapat natin pag-ukulan ng seryosong pag-iingat, seryosong dedikasyon ang pag-aalaga sa ating puso. Hindi ito isang bagay na dapat nating gawing parang baliwala lang o wala tayong pakialam. Kailangan, mga kapatid, dito ang tuloy-tuloy at matyagang pagbabantay sa ating puso. Kaya sabi diyan ay buong sikap, sapagkat dinadaluyan ng buhay. Maging naman sa literal na puso, pero hindi naman literal na puso ang pinag-uusapan nga natin. So, ganun din sa spiritual na puso natin. Ang puso, mga kapatid, ang dinadaluyan ng buhay sa spiritual na aspeto. Ang lahat ng ating mga iniisip, ang lahat ng ating mga nararamdaman,
Ang lahat ng ating mga ginagawa, nagmumula yan mga kapatid, sa kung ano ang kalagayan ng ating puso. Kung malinis at maayos ang ating puso, ang ating buhay ay magiging maayos din. Yung spiritual life natin. Ang mga desisyon natin, ang ating mga aksyon, at yung paraan ng ating pamumuhay ay apektado kung ano ang nasa ating puso. Yan po ang makikita natin mga kapatid sa ating aralin ngayon. Yung susunod na bahagi ng ating aralin mga kapatid ay atin munang pag-usapan ang tungkol sa, bagamat ang topic natin, ang puso ng tao. No? Pero mainam din mga kapatid na mabanggit ang tungkol naman sa puso ng Diyos. Kasi ang Diyos man ay may puso rin. Yung hindi literal na puso to. Bago natin tingnan mga kapatid ang puso ng tao, nais natin banggitin din na ang Diyos, dahil meron siyang emosyon, merong desire, may pagnanasa rin o pagnanais ang Diyos. Sinasabi din ng Biblia na siya man ay may puso. May puso din ang Diyos na nais ng Diyos. Yung puso natin matulad sa puso niya na may kabanalan, malinis. O tingnan natin yung ilang mga talata na nagpapakita ng puso ng Diyos bago tayo magtungo doon sa puso ng tao. Dito sa Gawa 13:22, no? Bahagi ito ng salita ni Pablo nung siya'y nangangaral. Ang sabi ni Apostol Pablo, at nang siya'y alisin, yung siya rito tumutukoy kay Haring Saul. At nang siya'y alisin ng Diyos, si David naman ang pinili ng Diyos upang maghari sa kanila, sa Israel. No? Sinabi ng Diyos tungkol sa kanya, sabi ng Diyos daw, si David na anak ni Jesse. Yan sinabi niya doon sa Old Testament, no panahon ni Samuel, na propeta. Si David na anak ni Jesse ay isang lalaking mula sa aking puso. Ang Diyos ang nagsasalita niya. Kinokot lang ni Apostol Pablo sa Old Testament. Siya'y handang sumunod sa lahat ng iniuutos ko. Yan ang sabi ng Diyos. So dito tinutukoy nga ni Apostol Pablo ang pagpapalit ng Diyos kay Haring Saul bilang hari ng Israel. At ang pagtatalaga naman kay David bilang magiging kanyang kahalili. So si David mga kapatid ay inilarawan dito bilang isang lalaking mula sa puso ng Diyos. Ang Diyos mismo nagsabi nun, isang lalaki mula sa aking puso. Ibig sabihin nun mga kapatid, si Haring David, sa tingin ng Diyos, ay siya isang taong may matapat na puso at nakatuon sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Kaya nga sabi, siya'y handang sumunod sa lahat ng inuutos ko. Yung pahayag na ito mga kapatid ay nagpapakita ng mataas na pagtingin ng Diyos kay David bilang isang leader na tapat at mapagkumbaba at handang gawin ang lahat ng pinag-uutos ng Diyos. Kaya sa spiritual o makasagisag na pananalita ay nakita ng Diyos ang nilalaman at alam naman talaga ng Diyos ang nilalaman ng puso ni David. At dito nakikita rin natin mga kapatid na meron din puso ang Diyos. Dahil siya mismo nagsabi, lalaking mula sa aking puso. So isa yan sa mga talata ng Biblia na nagtuturo sa atin na ang Diyos din ay meron din puso. Isa pang talata mga kapatid na nagpapakita ng Diyos ay meron din puso. Tungkol naman ito mga kapatid sa ang Diyos ay nagbabangon ng tapat na saserdote na gagawa ng ayon sa nasa puso ng Diyos. Sa nasa puso ng Diyos. So ganyan ang ginagawa ng Diyos kapag nagbabangon siya ng mga saserdote. Ang gusto niyang saserdote na kanyang ibinabangon, mga saserdote, ito yung mga pare nung sa Old Testament. Ang Diyos nagbabangon ng mga saserdote, batayan na ayon sa nasa puso ng Diyos. Tingnan natin sa unang Samuel 2:35. Old Testament pa rin to. At ako'y magbabangon para sa akin ng isang tapat na saserdote, naggagawa ng ayon sa nasa aking puso, according to what is in my heart, sabi ng Diyos, at nasa aking pag-iisip, at ipagtatayo ko siya ng panatag na sambahayan, at siya'y lalakad sa harap ng aking pinahiran ng langis, magpakilanman. So nakita niya, no? Ang Diyos ay nagbabangon ng tapat na saserdote
na gagawa ng ayon sa nasa puso ng Diyos. Bahagi ito, mga kapatid, ng mensahe ng Diyos kay Eli. Kilala si Eli? Si Eli, mga kapatid, noong unang panahon, wala pang mga hari sa Israel. No, si Eli ay isang high priest, pangulo ng mga saserdote ng Israel noong panahon na wala pang ang hari ng Israel. Ito, mga kapatid, sinalita yan. Mensahe yan, sinalita yan mula sa bibig ng isang unknown o unnamed, hindi pinanganlan na propeta ng Diyos. Walang binanggit na pangalan diyan Pero sinabi lang na nagpadala ang Diyos ng isang propeta para ihatid ang mensaheng yan doon kay high priest na si Eli. Mahaba ang kwento, mga kapatid, na nasa likod ng talatang ito. Ang kinukuha lamang natin dito ay yung mga salitang sinabi ng Diyos sa pamamagitan ng propeta na ayon sa nasa aking puso o according to what is in my heart. Doon sa New King James Version sa baba. Ang sabi dito, mga kapatid, ay magbabangon ng Diyos ng isang tapat na saserdote na gagawa ng ayon sa nasa puso ng Diyos. So ito ay isa pang katunayan na sa spiritual na pagsasalita, meron talagang puso ang Diyos. At ganoon din, mga kapatid, sa ating ikatlong halimbawa na ipinapakita na ang Diyos ay may puso, tingnan natin dito sa Jeremias naman. Jeremias 3:15. At bibigyan ko kayo ng mga pastol ayon sa aking napupusuan. Diyos din na nagsasalita dyan sa pamamagitan naman ni Propeta Jeremias. Sabi dito na bibigyan ko kayo ng mga pastol ayon sa aking napupusuan. May napupusuan siya. So ang Diyos ay magbibigay ng pastol na napupusuan ng Diyos na magpapakain sa inyo ng kaalaman at unawa. So yan, mga kapatid, nakita natin, no? Isa yan sa mga talata na naman ng Biblia na nagpapakita na ang Diyos meron din puso. Pero alam natin, mga kapatid, yung pusong tinutukoy dyan, gaya na sinabi natin kanina, na yan ang pusong pinag-uusapan natin, hindi yung literal na puso na organ o bahagi ng katawan ng tao kaya ng Diyos. No? Hindi yan yung dinadaluyan ng dugong literal. Kundi yan ay yung mga spiritual na bahagi natin. Yung puso dyan, bahagi ng Diyos yan. Na kung saan nananahan yung damdamin ng Diyos, yung karakter ng Diyos, at yung pagnanasa ng Diyos. Kung ano yung nais ng Diyos. So yan, mga kapatid, ang Diyos man ay may puso. Ngayon, dako na tayo rito sa puso ng tao. Ito, mga kapatid, ang napakahalagang dapat natin matutunan na tayo may puso. Yung hindi literal na puso. At sa puso natin, mga kapatid, meron tayong dapat baguhin. Meron tayong dapat ayusin. Bakit? Sapagkat, mga kapatid, sang-ayon sa Biblia ang puso ng tao, diyan nanggagaling ang lahat ng ating mga kasalanan. Kaya kailangan linisin natin ang ating puso. Sapagkat diyan nanggagaling ang lahat ng mga kasalanan. Mababasa natin yan sa Marcos 7:21 hanggang 23. O bago natin basahin yan, mga kapatid, yung konteksto ng Marcos 7:21 hanggang 23 ay bahagi yan ng paliwanag ng Panginoon Jesucristo tungkol sa kanyang isinaad nung mga naunang talata dyan na hindi na natin babasahin. Kukwento ko na lang sa inyo, mga kapatid. Tungkol ito sa mga pagkaing pumapasok sa bibig ng tao na doon ay ipinaliwanag ng Panginoon Jesucristo na hindi yung mga pagkain na pumapasok sa bibig ang nakasasama sa tao, dahil yung pagkain na pumapasok sa bibig natin, mga kapatid, ay hindi naman ito pumapasok sa ating puso. Sa ating pusong espiritual, pagkain lang yan. Kundi yung pagkain, kakainin ng bibig natin, papasok lamang yan sa tiyan at lumalabas sa dakong daanan ng dumi. Yun yung pinaliwanag ng Panginoon bago dumating dyan sa 7:21. So, pinapaliwanag niya rito, mga kapatid, ang nakasasama sa tao ay hindi yung pumapasok sa kanyang bibig, kundi lumalabas sa kanya mula sa kanyang puso, hindi yung literal na puso. So, ang ating pinakamalaking problema, mga kapatid, makikita natin rito,
ay hindi yung panlabas na anyo natin o yung itsura natin, kundi ang panloob natin. Nandiyan ang problema natin. Bakit naging problema yan? Makikita nyo mga kapatid, kung bakit ko nasabi na yan ang pinakamalaking problema ng tao na dapat maayos yan. Sabagat sabi nga rito sa Marcos 7:21 hanggang 23, ang sabi mismo ng ating Panginoon sa Kristo, sapagkat mula sa loob, ano yun nasa loob? Mula sa puso ng mga tao, lumalabas ang masasamang pag-iisip, mga pakikiapid, mga pagnanakaw, mga pagpatay sa kapwa-tao, ang mga pangangalunya. Ano pa? Galing daw sa puso yan, galing daw sa loob yan. Mga kasakiman, mga kasamaan, ang pandaraya, ang kalibugan, ang matang masama, ang kapusungan, ang kapalaluan, ang kamangmangan. Ang lahat ng masasamang bagay na ito ay sa loob nagsisipang galing at nakakahawa sa tao. Ibig sabihin nakakahawa sa tao. Yan yung nakapagpaparumi sa tao sa harap ng Diyos. At kung mapapansin ninyo, nilista natin, no? Binasa lang natin ng hindi na natin kailangan ipaliwanag siguro isa-isa yan. Kung mapapansin ninyo, kung nabilang ninyo ang mga kasalanan nabanggit ng Panginoon, na binasa natin ay 13 lahat yan, mga kapatid. Ang dami, no? Lahat ng kasalanan na maaaring magawa ng tao, palagay ko ay nakapaloob na yan. Mag-isip kayo ng kasalanan na hindi nabanggit yan, pero nakapaloob somewhere dyan. Di ba? Masamang pag-iisip, sa puso nang gagaling, pakikiapid, sa puso rin nang gagaling yan, pagnanakaw, pagpatay sa kapwa, pangangalunya, kasakiman, kasamaan, pandaraya, kalibugan, matang masama, kapusungan, kapalaluan, kamangmangan, lahat yan mga kapatid, nanggagaling sa ating puso, sang-ayon sa Panginoon Kristo. Kaya nasabi natin na ang problema ng tao mga kapatid ay hindi yung panlabas. Ang problema, kailangan maayos yung nilalaman ng ating puso sapagkat lahat ng kasalanang nagagawa natin, nagsisimula yan, nag-uugat yan sa ating puso. At siyempre, alam niyo mga kapatid, pag may sakit tayo, sakit natin yan. Pag may sakit, di ba? May sakit ka. Halimbawa, high blood ka. Bakit ka high blood? Actually, high blood ay hindi sakit. Okay, may diferensya tayo, high blood tayo. Pero may dahilan kung bakit high blood ang tao. May dahilan kung bakit tumataas ang blood pressure ng tao na nakasasama sa kanya. Maging ang sobrang yung low blood, di ba? May dahilan. Kailangan magamot yung dahilan ng problema. O dito mga kapatid, ano ang pinag-uugatan ng ating mga suliranin tungkol sa mga kasalanan? Lumalabas yung puso. So, kailangan maayos yung puso mo. Pag naayos yung puso mo, mariresolve mo lahat yan. Di ba? Ganun lumalabas yan. Kasi, nanggagaling nga sa puso ang lahat ng mga kasalanang nagagawa natin. So, yan ang tungkol sa puso ng tao. Masama, lumalabas ang puso. Sa naturalesa talaga masama ang puso natin. Kaya kailangan natin ang remedyo. At ang Biblia rin na magtuturo sa atin kung paano natin aayusin ang puso natin. Pero bago yan, kaugnay pa rin, na nanggagaling sa puso ang lahat ng mga kasalanan, kung puno ng kasalanan ang puso natin, yan ang lalabas sa buhay natin. Sa ating mga pagsasalita, sa ating mga gawi, yan ang lilitaw, mga kapatid. Kaya tingnan nyo, mga kapatid, bakit natin nasabi yan? Kung ano ang kasaganahan ng puso, ay yun ang lumalabas sa tao. Lumalabas sa tao sa pamamagitan ng salita ng bibig, sa pamamagitan ng ating mga pagkilos, galing lahat yan sa puso. Alam nyo, hindi natin nakikita yung nilalaman ng nasa loob ng puso ng bawat isa sa atin. At kung minsan nga, yung sarili natin puso, nagkakamali pa tayo ng pag-aakala na hindi rin natin agad-agad nakikita. Yung talagang, ano ba talaga ang nilalaman ng ating puso. Pero mga kapatid, dito sa Mateo 12:34-37, ay magkakaroon tayo ng idea o kaalaman ng kalagayan ng puso ng tao at
lalo na yung ating sariling puso. Makikita natin yan. Alam niyo, mga kapatid, paano natin makikita yung laman ng puso natin? Kung paano tayo kumikilos. Kung paano tayo nagsasalita. Kung paano tayo namumuhay. Yan, makikita natin ang laman ng puso natin. No? Sa pakikipag-usap noon ng Panginoong Hesus sa mga Hudyo na hindi nananampalataya sa Kanya, na pinagbibintangan ng Panginoon sa Kristo, na kaya siya nakapagpapalayas ng mga demonyo, ang sabi sa Kanya dahil daw siya ay may kapangyarihan ni Satanas. Pinagbibintangan siya ng ganun, na kaya nakagagawa ng mga milagro. Ang Panginoon sa Kristo na anupat napapalayas niya yung mga demonyo sa katawan ng tao. Dahil daw sa kapangyarihan ni Satanas. Pero sagot sa kanila ng Panginoon sa Kristo, eto nga, nasa Mateo 12:34 hanggang 37. At dito, mga kapatid, makikita natin yung pinag-uusapan natin na kung ano ang kasaganan ng puso, yun ang lalabas sa atin. 12:34, ang sabi ng Panginoon sa Kristo, kayong lahi ng mga ulupong, paano kayo na masasama ay makapagsasalita ng mabubuting bagay, sapagkat sa kasaganaan ng puso ay nagsasalita ang bibig. So, masakit tong sinabi ng Panginoon sa Kristo, kayong lahi ng mga ulupong. Ang sabi riyan, masasama raw sila, di ba? Yung paggamit ni Jesus ng salitang lahi ng mga ulupong, matinding pagsawayan sa kanila. Ang ulupong, mga kapatid, ulupong vipers, ahas yan, mga kapatid. Isang makamandag na ahas yan. At sa konteksto nito, mga kapatid, ginagamit ni Jesus itong bilang simbolo ng pandaraya at kasamaan ng mga kausap niya. Yung mga Pariseo kausap niya rito. Yung pagtawag sa mga Pariseo bilang lahi ng mga ulupong ay nagpapakita ng kanilang mapanlinlang at mapaminsalang katangian. Ang sabi ng Panginoon, kayo lahi ng mga ulupong, paano kayo na masasama ay makapagsasalita ng mabubuting bagay? Parang pinakikita ng Panginoon sa Kristo, masasama kayo, kaya imposible na makapagsalita kayo ng mabubuting bagay. Bakit? Sapagkat sa kasaganahan ng puso ay nagsasalita ang bibig. Yun naman pala eh. Alam ng Panginoon sa Kristo, yun nilalaman ng kanilang puso. Alam ng Panginoon na masama ang laman ng kanilang puso. Kaya sabi, hindi kayo makapagsasalita ng mabubuting bagay. Ano ba sinilita nila masamang bagay? Pero nagbibintangan nila ang Panginoon sa Kristo na kaya siya nakapagpapalayas ng demonyo ay dahil sa kapangyarihan daw ni Satanas. Hindi naman ganun. Masamang salita yun, mga kapatid. So, yun po, mga kapatid. Yung pangunahing prinsipyo rito, yung sinasabi ng bibig ng isang tao, sumasalamin yan sa tunay na laman ng kanyang puso. Ang laman ng puso, mabuti man o masama yan, ay hindi may tatago at laging lumalabas yan sa mga salita natin at sa mga, hindi lang salita yan, kundi sa mga ginagawa natin, sa buhay natin. Kaya makikita mo yung tao, pag puro masasamang salita, ang lumalabas sa kanyang bibig. At hindi lang sa bibig niya, kundi yung gawi, ugali ng tao, nagre-reflect yan kung ano ang nilalaman ng puso natin, mga kapatid. Hindi lang salita yan. Bagamat sabi diyan, salita. No? Sapagkat nagsalita na masama yung mga kausap ni Jesus. Tingnan yun, sumunod na talata. Ang mabuting tao, sa kanyang mabuting kayamanan ay kumukuha ng mabubuting bagay. Ano yung mabuting kayamanan na tinutukoy rito? Yung mabuting kayamanan na tinutukoy rito, mga kapatid, yung kung saan ka sagana. Tingnan sa English, a good man out of the good treasure of his heart brings forth good things. Kung ano yung kayamanan, treasure of his heart. Puso ng tao yan kasi mabuting kayamanan. Kayamanan, sumasagisag sa kasaganaan yan, di ba? Kaya sabi rito, yung binalikan ko lang yung uli, sapagkat sa kasaganahan ng puso ay nagsasalita ang bibig. Kasaganahan, abundance, sabi sa English, for out of the abundance of the heart, o kung saan mayaman ang puso mo, kaya dito sa English a good treasure of his heart brings forth good things. So nakita niyo, mga kapatid, no? Yung salitang kayamanan dyan, yung kayamanan sa puso mo. So, pinapaliwanag dito, mga kapatid, ng isang mabuting tao, kumikilos siya, nagsasalita mula sa mabuting yaman ng kanyang puso. Yung mabuting
kayamanan ng puso, mga kapatid, tumutukoy yan sa mga mabubuting saloobin, mabubuting kaisipan, mabubuting damdamin na nasa loob ng tao. Diyan siya huhugot, no? Huhugot ng mabubuting bagay. Dahil puno ng kabutihan ng kanyang puso, yung mga pagsasalita niya at pagkilos ay magiging mabuti rin. Kaya makikita niyo, mga kapatid, pwede natin sukatin ang sarili natin yan. Yung sarili na lang natin at sukatin natin. Tayo ba ay nakapamumuhay? Nakapagsasalita ng mga mabubuting bagay? Nakapamumuhay ba tayo ng mabuti ng ayon sa kalooban ng Panginoon? Kasi kung ano yung buhay natin, kung ano yung sinasabi natin, yan ang laman ng puso natin. So, doon nasusukat natin. Pag nakita natin, masama at ang buhay natin. Kasi masama ang puso natin. Masama ang iniisip natin. Kasi masama ang puso natin. So, linisin natin ang ating puso. Paano yan? O mamaya, mga kapatid. At ang sabi pa rito yung kabaligtaran yan, at ang masamang tao sa kanyang masamang kayamanan ay kumukuha ng masasamang bagay. So, yan yung kabaligtaran nung una. Di ba? At pagkatapos siya, nagbabala ang Panginoon sa Kristo. 12:35 yan, 12:36. At sinasabi ko sa inyo na ang bawat salitang walang kabuluhang sabihin ng mga tao ay pagsusulit nila sa araw ng paghuhukom. May delikado pala, mga kapatid, no? Kapag tayo nagsasalita ng mga masasamang bagay, ay ipagsusulit natin to. Ibig sabihin niya, mga kapatid, sabi sa English, they will give account of it in the day of judgment. Ibig sabihin, mananagot tayo sa Diyos pagdating na araw ng paghuhukom. Hindi na natin nabasa yung 37, mga kapatid. Nagkamali lang tayo, hanggang 36 lang yan. So yan, mga kapatid, kung ano ang kasaganahan ng puso, ay yun ang lumalabas sa tao. Kaya sa susunod na bahagi ng ating aralin, mga kapatid, ay masama pala hindi ba? At pwedeng ang ilan sa atin ay ganyan. At kung pagkaminsan nakakaganon din tayo, masama ang nagagawa natin. So, kailangan natin malinis ang puso natin. Paano ba ang puso ng tao may aayos at malilinis? Yung paglilinis ng puso, mga kapatid, ayon sa Biblia, ay isang proseso yan na nangangailangan ng aktibong pakikibahagi sa mga prinsipyo at aral ng salita ng Diyos. Dapat konektado ka sa aral ng Diyos. Sa aral, sa salita ng Diyos. Kasi wala tayong magagawa sa sarili natin para malinis natin ang ating mga puso. So narito ang ilang mga hakbang at prinsipyo na itinuturo ng Biblia kung paano malilinis ang ating puso. Eto, mga kapatid, unang-una, dahil hindi natin kaya yan, mga kapatid, mag-isa, sa kanyang biyaya, sa biyaya ng Diyos, malilinis natin ang ating puso. Kaya kailangan natin ng manalangin sa Diyos. Pag nakita natin may diferensya ang puso natin, makikita natin yan sa pamumuhay natin. Tayo nakababatin yan. Sa kung paano tayo magsalita sa araw-araw at mamuhay, makikita natin yan. Kailangan natin manalangin sa Diyos. Humingi tayo ng tulong sa Diyos at kailangan baguhin ng Diyos ang puso natin. Alam mo, katulad ng pag-aaralan nating bagya. Dito sa Awit, chapter 51, sa verse 10, ang sabi rito, si Haring David ang sumulat nito. Likhaan mo ako ng isang malinis na puso, O Diyos. At magbago ka ng isang matuwid na espiritu sa loob ko. Alam niyo yung Awit 51:10, yung verse na yan. Bahagi yan ng isang kilala na panalangin ni Haring David pagkatapos na siya'y makagawa ng malaking kasalanan laban sa Diyos. Sa buong Awit 51, buong chapter 51, mga kapatid, ilang beses na paliwanag to. Dito sa broadcast, no, naipaliwanag natin yan, naipaliwanag din ni Brother Butch yung ilang mga talata dyan. Pero magandang ma-refresh natin, mga kapatid, na yung buong Awit 51 ay nagpapahayag ng pagsisisi ni David at paghingi ng kapatawaran. Ang sabi ni David sa bahaging ito ng kanyang prayer, likhaan mo ko ng isang malinis na puso. So si David ay humihiling na lumikha ng isang malinis na puso. Create in me. Create.
Yung salitang create o likhaan ay nagpapahiwatig ng pangangailangan ng isang bagay na bago, di ba? Sariwa. Naunawa ni David na dahil sa karumihan ng kanyang puso, nakagawa siya ng mabigat na kasalanan sa Diyos. At siya ngayon ay humihingi ng anong klaseng pagbabago? Isang radikal, mga kapatid, na pagbabago. Bakit radikal? Ibig sabihin spiritually, mga kapatid, humihiling si David na palitan ng Diyos yung kanyang pusong makasalanan. Radikal yun, papalitan yung puso mo. Heart transplant. Pero spiritual yan. Spiritual heart transplant. Kailangan mabago ang kanyang puso. Yung malinis na puso, mga kapatid, sumasagisag yan sa isang pusong walang bahid ng kasalanan at tapat sa Diyos. Ang sabi pa sa sumunod na parirala, at magbago ka ng isang matuwid na espiritu sa loob ko. O bukod sa malinis na puso, umiling si David ng magkaroon ng matuwid na espiritu sa loob niya, sa loob din niya. Tatandaan ninyo, mga kapatid, naggaya ng sa puso. Di ba sabi ng Panginoon Kristo na kanina, na nasa loob ng tao. Nasa loob ng tao. Sa kanyang puso, so may connection yan sa isa't isa. Yung espiritu dyan, mga kapatid, hindi Holy Spirit yan. Kundi yan yung diwa na bumabalot sa kalooban ng tao. Malalim at spiritual ito na may kaugnayan din sa puso natin. So, nais ni David na mabago ang kanyang mga iniisip, yung kanyang budhi, konsensya na nakaka-apekto sa kanyang mga pananalita at pagkilos. Ang matuwid na espiritu ay nagpapahiwatig ng isang espiritu na matatag, matapat at nakatuon sa pagsunod sa Diyos. Ipinakikita nito ang pagnanais ni David na hindi lamang mapatawad sa kanyang kasalanan, kundi baguhin ng Diyos kung ano yung nasa loob ng kanyang pagkatao. Kinikilala niya na ang pagbabago ay dapat magsimula sa loob. Diba? Alam ni David niya, kailangan baguhin ang kalooban niya, ang kanyang puso, ang kanyang espiritu. Ang kanyang panalangin, mga kapatid, lumalabas dito ay humihiling siya ng ganap na pagbabago na tanging ang Diyos lamang ang makapagbibigay. Di ba? Alam niya, ang Diyos lamang ang makapagbibigay ng pagbabago. Hindi natin magagawa magbago. Pwede tayo maging mabait sa ilang mga pagkakataon. Pero paano yun nilalaman ng puso natin? Yung mga iniisip natin, yung kalooban natin, Diyos lamang ang makapaglilinis niyan. Kaya manalangin tayo sa Diyos tungkol dyan. So, kaugnay ng panalangin, mga kapatid, hindi naman basta-basta tayo dapat manalangin lang. Kalakip ng panalangin, mga kapatid, yung pagsisisi at pag-amin ng kasalanan. Sa konteksto ng kapitulong ito, mga kapatid, ay hindi lamang basta nanalangin si David, kundi ay kanyang kinilala din ang kanyang naging kasalanan sa Diyos. At ang pagsisisi, nagsisisi siya. Gusto niya magbago. Yan ang nagtulak sa kanya upang manalangin sa Diyos. Makikita natin yan sa unang 3 talata ng kapitulong ito. Tingnan nyo. Ito yung pinaka-diwa nung prayer ni David. Kaya bungad pa lang, sabi niya, maawa ka sa akin, O Diyos, ayon sa iyong kagandahang loob, ayon sa karamihan ng iyong malumanay na mga kaawaan, ay pinawi mo ang aking mga pagsalangsang. So dito nakikita natin na alam ni David na siya ay hindi karapat-dapat sa Diyos. Dahil sa kanyang nagawang kasalanan. Karapat-dapat na siyang parusahan ng Diyos. Kaya nga sabi nga rito, maawa ka sa akin, awa ang kanyang hiningi. Mercy. Ilang beses na natin pinaliwanag dito ang salitang mercy o awa. Ibinibigay ang awa sa hindi karapat-dapat at walang kakayahan. Katulad yan ng pagliligtas sa atin ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus. Nangyari yun dahil sa pag-ibig ng Diyos. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, naawa siya sa atin dahil hindi natin kayang iligtas ang ating sarili. At ganyan din ang nalalaman ni David. Habag ng Diyos ang kailangan niya sapagkat wala na siya magagawa sa sarili niya. Sapagkat tinatanggap niya, inaamin niya ang kanyang mga pagkakasala. At dito pala, mga kapatid, nakikita natin yung pagsisisi ni David. Alam niya na ang Diyos ay merong malawak na pag-ibig. Doon na lang siya
Doon na lang siya umaasa, maawa sa kanya ang Diyos sapagkat alam niya na ang Diyos ay merong kagandahang loob. Sabi diyan, ayon sa iyong kagandahang loob, loving kindness. Alam niya na ang Diyos ay malaki ang posibilidad na maaawa sa kanya ang Diyos basta magsisisi siya sa kanyang mga pagkakasala. Tingnan niyo kasi sa sumunod na talata, hugasan mo akong lubos sa aking kasamaan at linisin mo ako sa aking kasalanan. So, aminado siya. Tinatanggap niya. Nagsisisi siya, di ba? Inaamin niya. Sapagkat kinikilala ko. Eto, mga kapatid, ang pagsisisi. Kinikilala ko ang aking mga pagsalangsang at ang aking kasalanan ay laging nasa harap ko. Mahalaga, mga kapatid, sa ating panalangin na magbago ang ating puso. Mahalaga ang pagsisisi. Kung mananalangin tayo na baguhin ng Diyos at linisin ng Diyos ang ating puso, at hindi naman tayo nagsisisi sa ating pagkakasala, baliwala rin ito mga kapatid. Ano ba yung pagsisisi? Ang pagsisisi ay pagbabago ng ating isipan at desisyon. Madalas din ipaliwanag yan dito. Pag sinabing nagsisisi ka, ibig sabihin, babaguhin mo na ang desisyon mo. Ano yan about face na yan. Babaguhin mo na yung lakad mo, yung direction mo, yung isipan mo, yung decision mo. Kasama dito na magdi-decide ka, maninindigan ka na babaguhin mo ang iyong pag-uugali at pamumuhay. Ang pagsisisi, mga kapatid, ay hindi lamang ang pag-iyak at pagkalungkot. Okay, umiyak ka, malungkot ka, okay. Pero higit na mahalaga, hindi yung emosyon mo. Kailangan magdesisyon ka at magbago ka. Hindi yung Lord, nagsisisi ako, tapos parang baliwala lang sa iyo. Wala kang pagbabago. Di ba? Kailangan baguhin natin. Yun ang tunay na nagsisisi. Hindi yung nananalangin lang, Lord, nagsisisi ako. Pero wala ka namang planong iwanan ang iyong pagkakasala. Hindi pagsisisi yan, mga kapatid. So, yung susunod na punto natin tungkol sa kung paano malilinis ang puso ng tao, kaugnay pa rin ang pagsisisi. Pagsisisi. So, pag-aamin niya ng kasalanan at baguhin natin. Kapag tayo nananalangin sa Diyos, na nagsisisi tayo, na amin natin ating mga kasalanan, ito pangako ng Diyos. Pangako ng Diyos na kanyang bubuhayin ang puso ng nagsisisi. Gusto ng Diyos, nagsisisi tayo. Tingnan niyo. Dito sa Jeremias 57:15. Sapagkat ganito ang sabi ng mataas at matayog na tumatahan sa walang hanggan. Yan ang Diyos, mga kapatid. Mataas, matayog, tumatahan sa walang hanggan. Nagpapakita yan ng kanyang kadakilaan, kabanalan, at walang hanggang kalikasan ng Diyos. Siya ang Diyos na higit sa lahat at walang hanggan. Na ang pangalan ay banal. Ibig sabihin ng Diyos mataas na ang kalagayan, banal pa. Pag sinabing banal, mga kapatid, yan ang pangunahing katangian ng Diyos. Walang bahid ng karumian, walang bahid ng kasalanan. Ano sabi ng Diyos? Ako'y tumatahan sa mataas at banal na dako. Talagang pinapakita ng Diyos na yung kanyang kadakilaan at kabanalan ng Diyos ay higit sa lahat ng nilikha niya at naninirahan sa isang lugar ng dako. Sa isang dako na ganap na may kalinisan at kabanalan. Pero tingnan nyo, eto mga kapatid, etong kaugnahin natin dyan. Nakasama rin niya na may pagsisisi at pagpapakumbabang loob. Kita nyo mga kapatid, yung arrangement ng talata. Bagamat ang Diyos ay naninirahan sa mataas at banal na dako, siya rin ay kasama ng mga taong mapagkumbabang loob at nagsisisi. Ipinakikita nito mga kapatid na ang kanyang habag at malasakit sa mga taong nagpapakumbaba sa kanyang harapan. Nagsisisi, nagpapakumbaba, sumusurrender ka sa Diyos. Nagsisisi ng kanilang mga kasalanan ay ang Diyos ay hindi lamang malayo at mataas. Mataas ang kanyang kalagayan, pero malapit siya. Actually, kasama siya. Kasama ang presensya niya sa mga taong nagsisisi at nagpapakumbabang loob. Upang bumuhay ng loob ng nagpapakumbaba,
Bakit nasa presensya ng Diyos ang mga nagsisisi at nagpapakumbaba upang bumuhay ng loob ng nagpapakumbaba. Yung loob dyan, yung spirit, no? To revive, re-revive, no? The spirit of the humble, at upang bumuhay ng puso ng nagsisisi. Bubuhayin, babaguhin, di ba? And to revive the heart of the contrite ones, yung nagsisisi. Yung layunin ng Diyos ng kanyang presensya sa mga nagpapakumbaba para bigyan tayo ng buhay na bagong buhay, bagong puso. Bigyan tayo ng para papanumbalikin at ibigay sa atin ng bagong lakas at pag-asa. Yan ay sa mga tao nagsisisi at lumalapit sa Kanya na may kababaan loob. So, pangako ng Diyos yan. So, nakita natin dito, no? Manalangin tayo sa Diyos. Sa ating panalangin, magsisi, aminin ang kasalanan, magbagong buhay tayo. Kailangan may effort din tayo. May effort tayo. Naligtas tayo. Hindi sa pamamagitan ng mga gawa. Sa pamamagitan ng pananampalataya. Pero alam nyo, yung mga pinag-uusapan natin yan, epekto yan kapag ikaw ay nananampalataya kay Kristo. Magagawa mo yan na manalangin sa Diyos, magsisi, aminin ang kasalanan, at bubuhay ng Diyos ang iyong puso. Magagawa lahat yan kapag ikaw ay nananampalataya kay Kristo. Hindi mo magagawa yan pag wala ka kay Kristo. Kaya sa ating aral mensahe, bago tayo matapos mga kapatid, ay dito makikita natin na hindi natin mababago ang ating puso kung tayo ay hiwalay kay Kristo. Yung mga katotohanan na pinag-usapan natin dito, atras ulit natin, lahat ng yan mga kapatid, magagawa lang natin yan through Christ. Dahil hindi natin mababago ang ating puso kung tayo hiwalay kay Kristo. Ang sabi rito sa John 15:5, ako ang puno ng ubas, sabi ng Panginoon. Kayo mga sanga, ang nananatili sa akin at ako'y sa Kanya, ay siyang nagbubunga na marami, sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin, ay wala kayong magagawa. Kaya lahat ng pinag-aralan natin, hindi natin magagawa yun. Mananalangin ka, magsisisi ka, magbabago ka. Kung hiwalay ka kay Kristo, hindi mo magagawa yan. Sapagkat ang sabi ng Panginoon, kung kayo'y hiwalay sa akin, wala kayong magagawa. Pero kung tayo na kay Kristo, makapagbubunga tayo. Nagaya ng si Kristo'y puno ng ubas, tayo mga sanga, pag tayo nananatili sa Kanya. Yan yung mga hindi hiwalay kay Kristo. Yung nananatili kay Kristo. Sino yan? Yung mga sumusunod kay Kristo. Yan yung mga nakakabit, hindi hiwalay kay Kristo. Eh, importante mga kapatid na nakikinig tayo, sumusunod tayo kay Kristo. Pag ganon mga kapatid ay magagawa natin. Pati itong pinag-uusapan natin na mabago ang ating puso sa tulong ng Panginoon Diyos. Dahil meron tayong pananampalataya kay Kristo. Kasi sabi nga dito sa 2 Corinto 5:17, kaya't kung ang sino man ay na kay Kristo, siya'y bagong nilalang. Ang mga dating bagay ay nagsilipas na. Narito sila'y pawang naging mga bago. Bagong nilalang na tayo. So pati puso natin, binago na ng Diyos yan kapag tayo'y na kay Kristo. At sa ulit talata mga kapatid, ito yung mga na kay Kristo. Yung nananatili, siyempre, hindi hiwalay. Ito yon. Sa Galatia 2:20. Ako'y napako sa krus na kasama ni Kristo at hindi na ako nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. Hindi naman literal yan. Spiritually, mga kapatid. Kung ikaw ay nananampalataya kay Kristo, ay kasama ka na ni Kristo napako sa krus 2,000 years ago. Kaya ang sabi rito, hindi na ako nabubuhay, kundi si Kristo nabubuhay sa akin. Si Kristo nga ba nabubuhay sa atin? Dapat lang, mga kapatid. Ibig sabihin, priority ng buhay natin at si Kristo nagpapakilo sa atin, nabubuhay tayo ayon sa kalooban ni Kristo, ayon sa salita ni Kristo, nananatili tayo kay Kristo. At ang buhay na kinabubuhay ko ngayon sa laman, ibig sabihin yung sa laman, yung nabubuhay tayo in flesh, no? Yung flesh, yung nandito pa tayo sa lupa, ay ikinabubuhay ko sa pananampalataya. So, I live by faith. Yung buhay natin dapat ayon sa pananampalataya. Lahat ng aspeto ng buhay natin,
Kung ikaw man, ano man ang ginagawa mo, ano man ang tungkulin mo, ginagawa mo yan sa pananampalataya. Ang pananampalataya na ito'y sa anak ng Diyos, yan ang ating Panginoon Kristo, na sa akin ay umibig at ibinigay ang kanyang sarili dahil sa akin. So, pinakikita dito mga kapatid, na sa ating pakikipagkaisa kay Kristo, siya ang nabubuhay sa atin. Ang ating lumang sarili, yung dating buhay natin, namatay na yan, nakasama ni Kristo, napako na yan sa krus. At ang ating bagong buhay ay sa pamamagitan ni Kristo. Kaya mga kapatid, ang puso ng tao hindi mababago yan kung tayo ay walay kay Kristo. Kaya mga kapatid, sa kabuuan ay malinaw sa mga talatang nabasa natin na ang pagbabago ng ating puso ay hindi natin magagawa sa ating sarili lamang. Pero kailangan baguhin ang puso natin. Pero magagawa natin yan sa pamamagitan ni Kristo. Kailangan natin si Kristo sa ating buhay upang tunay na magbago tayo. Ang ating pakikipagkaisa kay Kristo sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa Kanya ang nagbibigay sa atin ng bagong puso, bagong espiritu, at bagong buhay. Kaya mga kapatid, papagtibahin natin ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng patuloy na pagdalo sa mga pagtitipon, patuloy na pag-aaral ng salita ng Diyos, at hindi tayo natatapos sa pag-aaral, sampalatayanan natin. Natutulungan tayo ng Diyos na magampanan natin ang ating mga tungkulin. Umasa tayo ng biyaya at kalakasan sa Panginoon. Sapagkat hindi nga natin magagawa lahat yan kung wala ang ating Panginoon sa Kristo. So yan mga kapatid, ang ating aralin, naway nakatulong ito upang tayo lumakas pa karagdagang pananampalataya sa bawat isa sa atin. Tayo po'y muling manalangin.